Okay. Dadalhin kita sa aking mga pangarap. San man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Welcome to Buhay OFW ngayon. Dito po kami ngayon sa MOA. Dito po sa 2E Com Center. Ano lang po kami ngayon dito. And of course, this is your host, Terry Alpa, para sa programang Buhay OFW ngayon. And kasama po natin ang ating regular co-host, ang founder ng Bantay Kasangga ng OFW International. Hello ka, Albert. Bati ka muna sa ating mga followers and viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasalukuyan po nga ay nandito po tayo sa MOA. At ako po bumabati sa ating mga viewers, lalo na po sa ating mga kasundaluhan na kung saan ay nagserbisyo ng totoo sa ating bayan. Yes, and of course, bago po lahat, tayo po'y mapapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga ng OFW International. And of course, batiin natin ang ating mga kaibigan sa apat na sulok ng mundo. Hello po sa inyong lahat. Yan, nakikita nyo nga, kompleto po tayo ngayon. Ito po yung ating mga kaibigan, mga kasama ng mga dating mga overseas Filipinos. Pero ngayon po, dito na sila sa Pilipinas. Aalamin naman natin ang buhay nila bilang dating mga manggagawa sa ibang bansa. At pakilala muna natin, siyempre, yung magandang binibini sa ating harapan. Yes. Yes, magandang araw sa ating lahat at sa ating mga host dito. Ako po si Alpha, OFW from Hong Kong. And for good na ho, 8 years in service. Back Yes. to you. And of course, yung magandang lalaki sa ating likuran, pakilala mo yung sarili. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa mga ka-OFW po natin. Ako po si Architect Virgilio Roliepa na nag-abroad din po, galing ng Saudi Arabia sa Upok. At ako po ay nag-for good na rin po sa Pilipinas. Umuwi po ako dito ng 2013. At ngayon po ay isa na po sa active member po o officer ng Bantay Kasangga. At salamat po sa inyo po pakikinig. Yes, and partner, pakilala mo naman yung ating nakalirong binibini ko. Okay, kasunod po natin na ating ipakilala ay ang ating si Ma'am Rose. Yan na lang po magpakilala sa kanyang sarili na kung saan ay ex-OFW din po. Go ahead, Ma'am. Pakilala ka muna. Maraming salamat, Sherman Albert. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa aming mga kasundaluhan na nakikinig. Ako si Rose, isa rin OFW for 9.5 years sa Hong Kong. At nanggaling din po ako sa Middle East, 5 years sa Kuwait, 4 years sa Qatar. At ngayon po ay narito na rin sa Pilipinas at nag-for good na rin, sabi nga, at kasalukuyang kasama ng Bantay Kasangga. Sige, magandang gabi. Okay, so, Tanya ka, Albert, sino bang unahin natin sa kabila? Unahin natin, buhay yes. na. Unahin natin si Ma'am Adelpa. Ano bang magandang katanungan sa kanya, Catherine, na kung saan ay alam ko maraming karanasan ito sa abroad. Dahil Sige. sa kanyang 9 years bilang isang OFW. Yes, umpisan mo na ka, Albert. Ang unang Okay, tanong. sige, Ma'am Adelpa, ano-ano ba ang karanasan mo bilang isang OFW sa Hong Kong?
Thank you, Ka Albert, and thank you, Ka Terry, for giving us the chance to share also yung aming kabanata bilang isang OFW. So, in 2013, I've been to Hong Kong and nag-work nga ako doon, pero lahat ang mga employer ko ay mga puti. So, given the chance to work with a foreigner, maganda ang nagawa at naitulong nito sa aking buhay. Gawa ng nasa abroad ako, na ibigay ko ang tama para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para sa parents ko. Doon nakita ko ang buhay ng OFW, maraming sakripisyo. At ang inyong lingkod ay isa sa aking proyekto ay nagpakabihasa rin ako para sa pag-uwi ko sa Pilipinas ay magagamit akong sandata. Nagpakabihasa ako na maging alternative medicine practitioner, maging isang organic technician. At ito ay naitulong din natin sa kapwa natin mga OFW. Tayo ay nagbibigay ng trainings bawat linggo tungkol sa agribusiness at pagbibigay kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Marami ang natulungan at 3 taon din nagsilbi ang inyong lingkod na maging chapter president ng Bantay Kasangga sa Hong Kong. Doon marami rin tayong natulungan, mga OFW, mamaya't maya, mga na-terminate, bumababa sa kanilang amo, walang matutulugan, nakatira sa McDo. So, ang inyong lingkod ay tumutulong na para dalhin sila sa shelter. Tumutulong din tayo sa mga kapwa natin doon para magkaroon ng literacy tungkol sa, yun nga, pag-business, tungkol sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka para naman magkaroon sila ng kalaman na hindi lang ang kanilang mga asawa sa Pilipinas ay naghihingi ng pondo, hindi naman nila alam, hindi na pala bumabalik ang pera sa kanila. So, ayun, in 2021, ang inyong lingkod ay umuwi at para na rin tingnan ang kanyang pamilya. Kaya ito ngayon, nandito na ngayon sa Pilipinas at kasapi na ngayon sa Board of Directors ng Bantay Kasangga. Maraming salamat ka Terry at Albert sa panahon na yan binigay niyo sa akin. Maraming salamat. Okay, marami pang kwento yan eh. Kaya lang siyempre, tayo pa'y maraming istoryang papakinggan ngayon. Siyempre, sunod naman natin si Architect. Yes, Architect. Sige, hindi na ako patatagalin. Ako naman po ay dating OFW, nagsimulang lumabas ng ating bansa, nagpakasakali po sa Saudi Arabia 2009. At natapos po ako ng aking kontrata 2013. Nga lang po, isang magandang nangyari po sa akin sa abroad, nakita ko po yung itsura ng mga OFW na hindi ho lahat ng OFW sinuswerte sa buhay. Marami po doon yung nagiging biktima ng pang-aabuso. Kaya isa sa nagbigay sa akin ng inisyatibo para mag-volunteer po sa mga kawang gawa na makatulong sa kababayan natin na mga OFW ay nung makita ko ho yung mga kawawa natin kababayan na hindi alam kung saan lalapit ng tulong. So ako ay nagpapasalamat po nung panahon na yon na nakilala ko po si Chairman Albert Wanson kasi siya po yung nagturo sa akin kung ano yung tamang pagtulong sa ating kapwa po doon. At isa sa naging magandang halimbawa na nakita ko po doon na yung Pilipino pala merong initiative na ginawa para sa Saudi Arabia, naglilinis po tayo ng tabing dagat. Yes. So, naging magandang halimbawa po yun na makita yung magandang asal ng mga Pilipino. Kaya, nagkaroon po ang Bantay Kasangga ng maayos na relasyon sa gobyerno ng Saudi Arabia. Kaya ako naman po, nagtuloy-tuloy doon na makatulong din po sa ating mga kababayan na mga inaabuso, na nakauwi na rin ng bansa. At isa po yun sa pribilehiyo na naibigay din po sa akin na na-experience ko na hindi dapat katakutan pag mangingimong bansa ka. Kasi lalong-lalo na ngayon po ang Bantay Kasangga ay aktibong-aktibo para po sabihin na natin sumbungan ng mga OFW para doon sa kanilang mga lugar na wala silang malapitan ng tulong. Kaya ako ay nagpapasalamat na itong nangyari po sa amin, success story po ito bilang OFW. Hindi man kami masasabi din na yumaman, pero yung katatagan ng buhay namin, mapapunta man kami na ibang bansa o dito sa Pilipinas, natuto po kami kung paano po namin i-handle yung aming pong buhay. Kaya
Salamat po sa oras na ito na naibahagi ko po ito at sana'y marami po sa mga OFW na huwag po kayong mag-isip na kapag malayo sa pamilya, wala kayong pamilya sa lugar na pupuntahan niyo. Andiyan po, Bantay Kasangga. Ngayon, POD na po ako at handa pong tuloy-tuloy na tumulong din po. Salamat po. Yes. Maraming Next. salamat. Okay, next, Madam Rose. Maraming salamat po, Ma'am Terry at kay Chairman Albert Wanson. Ako din isang OFW ay sasabi ko na hindi natin pinili pero tinawag tayo na maging ganon siguro dahil sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas. At sa pagpunta ko ng ibang bansa, nakita ko rin doon yung lalo na pag tayo ay nagkatrabaho bilang isang kasambahay. Marami tayo na encounter ng mga problema, mga amo na hindi tama ang pagtatrato ng mga amo sa kanila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero kung ikaw sa sarili mo ay, alam mo, equip ka sa kaalaman, at alam mo kung sinong lalapitan mo, hindi ka mawawala. Hindi masisira ang buhay mo, hindi ka mapupunta sa mga barkada. Bilang isang OFW, tinuruan ko rin ang sarili ko na matuto na pag sakaling dumating yung pagkakataon na ako uwi ng Pilipinas, hindi ako mabigat o masasabi na isa ako sa mga Pilipino, milyong Pilipino na walang trabaho dahil sa edad na nila, sa tagalan na, alam niyo naman sa atin sa bansang Pilipinas, pag edad na tayo, less opportunity na makapagtrabaho tayo. So, nung nandun ako sa Hong Kong din ako at Middle East, nag-aral ako ng Leadership Social Enterprise kasi po ako entrepreneur. Under po ng Lunar Foundation sa pamumuno ni Madam Lalay ng Norway. At isa po sa naging proyekto ko sa Davao, Boston Davao, yung Manukan. Natuto po ako doon na gumawa ng business, ng pagbi-business, kompletong kaalaman ko tungkol sa entrepreneur na sabi ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, makakatulong yun sa akin. At pinalad nga po na before ako umuwi ng Pilipinas, nakasama ako sa Bantay Kasangga, sa tulong na rin ni Alpa, kasi isa kaming country, nag-aral din ako sa kanya doon sa Agri. So, pagdating po sa mga farming at sa pagninegosyo, makakatulong po kami na Bantay Kasangga, member, na ngayon ay nandito na rin kasama nila bilang BOD. So, sa pong payo sa ating mga kapwa OFW, lalo na sa mga nasa Saudi at sa mga kasambahay, matuto po tayo na turuan natin yung sarili natin. Kumbaga, nandun pa man tayo sa Pilipinas, nandun pa rin tayo sa Hong Kong, dapat alam na natin kung ano yung magiging future natin once umuwi tayo sa Pilipinas. Puro mag-aral tayo para hindi habang panahon tayo isang kasambahay o isang OFW. Yun lang pong masasabi ko. So, nandito po sa Pilipinas. Hello! Okay, kanina pa binabanggit ang BOD. Siyempre, mga nakikinig sa atin, ano pa kung BOD na binabanggit nitong mga dating OFW? At saka, ngayon nag-stay sila rito sa Pilipinas. Sabi nga nila, naghahanap sila ng isang bagay na magiging successful sila sa kanilang buhay. Yun ang mga layunin ng bawat isa. So, Albert, ano ba ito? Paliwanag mo ba kung pinag-uusapan natin dito? At anong grupo itong ating binubuo na alam natin makakatulong sa ating mga kababayan OFW? Go ahead. Okay. Kateri, ito po yung mga BOD nating mga selected lang po ito, no? Dahil po ito po sila talaga ang may malasakit sa ating mga OFW na kung saan well experienced na po sila pagdating sa pagtulong, kaya pinili po natin sila na magiging BOD dahil po ay maasahan po natin sila kung saan man sila pwedeng i-stay o i-assign kung saan committee. Dahil po nga sa mga experiences nila ay masasabi ko nga very successful po sila. At hindi po tayo nagtatapos dyan dahil po ay marami po talaga tayo mga proyekto na hindi natin may sa katuparan noon. Ngayon, nandito na po itong mga masisipag nating mga kasamahan sa abroad. Ito na po ang solusyon sa ating mga mga plano, matagal na mga plano. Nandito po sila ating mga kaakipan ngayon kung saan ay handa po silang maglingkod upang maituloy yung mga programa na matagal na nating
minimithi. At speaking of mga proyekto, nabanggit nga ni Vice Bear kanina, kung saan kilala po tayo sa Saudi Arabia bilang isang environmentalist. Pwede rin po natin gagawin natin ito ulit. Katulad nung ginawa po namin dito nung nakaraang mga taon, nagkanta po tayo ng clean up drive dito sa MUA. 2 beses po tayo nakapag-clean up drive dito noon. At very successful po yung event na yon. At doon po sa Muntinlupa, sa isang barangay doon, sa part ng Bilibid yun, kung saan ay nag-clean up drive din po kami, kasama po natin mga kapulisan at ibang mga community doon, mga guardians doon sa Muntinlupa. At very successful din po. At doon po sa ating mga chapter, ang chapter natin sa North Cotabato, nag-conduct din po sila ng clean up drive. So, kumbaga tinutuloy-tuloy natin yung ating mga programa sa abroad na kung saan doon po tayo nakilala. At sana po magkakaroon ulit tayo ng mga proyektong ganon, dahil po nakikita po natin na nagbuklog po tayo dito, mga opisyalis ng BT sa abroad na kung saan ay kailangan po nating katuparan ng ating mga layunin pagdating sa lalo-lalo na pagdating sa environmentalist natin, minimiti na kung saan ito po ay napakagandang layunan dahil po ay marami po talagang na mga grupo din na makikisa sa atin. So tuloy-tuloy na natin ito, Katari, at ang itong mga BOD natin na may kanya-kanya po sila mga assignment at na kung saan nakikita na po natin talaga na ngayon pa lang 2024 ngayong January pa lang nabuo na natin yung ating cooperative sa pamagitan po natin mga BOD na nandito ngayon. So salamat sa ating mga bagong BOD na kung saan ay masahan po natin sila, Katari. Okay, sino pang may mga karagdagan na masasabi tungkol sa binubuo nating organization na to? Ano ba ito? Bakit tayo narito ngayon? Yes, architect. Sa akin, may dadagdag ko lang kasi iba yung pagkakilala ko sa Batay Kasangga noon pagdating dun sa ginagawa ng pagtulong. Kasi nung araw, nung nandun kami, ang pagtulong yung sa mga distress OFW. Pero dito po, ang kagandahan dito, OFW, yung of course, yung pinaka-unang-una nating tutulungan, pero sakop na rin po yung buong pamilya nila. At sakop na rin po pati balang araw yung mga kababayan din po natin na nandito sa Pilipinas. Kasi lumalaki na po yung mga programa na gustong ipasok ng Batay Kasangga sa kanyang mga proyekto. Kaya masasabi ko po na fully humanitarian na po tayo pagdating sa pagtulong, pati yung pangangailangan ng mga OFW na hindi sabihin man natin na hindi sila pinalad, pagdating ng Pilipinas, mababago na po rin po yung kanilang pananaw na makikita nila na yung ginagawang tulong ng OFW hindi lang yung nasa abroad ka, pati dito na kaya kami katulad sa amin nag-for good kami kasi nakita namin na ano yung kahihinatnan nung gagawin din namin na pagkaisa na tulungan dito sa Batay Kasangga na darating ang balang araw na itong mga proyekto although hindi pa namin binabanggit ng buo sa inyo sa ngayon kasi nakahanda na po yan at paglabas po niyang mga programa na yan, alam po namin na lahat ng OFW mag-iisip yan, ay okay pala, pwede na kami mag-for good sa Pilipinas. Tulungan na lang namin yung sarili naming gobyerno sa ekonomiya. So magpuproduce din pala ang Batay Kasangga ng maraming mga trabaho, tapos negosyo. Yun po yung yung mga tinatawag naming coming soon na gusto po naming maibigay sa inyo, ma-inform kayo. At yan naman po ay sa ginagawa rin po pagtatrabaho ng ating chairman at ng ating mga kasamahan. Dinadagdagan pa po namin ng mas effective na pamamaraan
kung saan paano maging epektibo din po ang bawat isa sa amin sa pagganap sa bawat tungkulin po namin. Kaya darating ang panahon na kapag yan po ay inilatag na po namin sa inyo, ready na po yan. At yung mga OFW, alam po namin na hindi na rin sila mag-worry sa kanilang mga pamilya. Yes. Catherine, may karagdagan na po, ano? Dahil po, nung sa abroad tayo, ay puro po problema yung na-encounter natin doon. Wala na tayong ginagawa, kundi sa pagtulong, rescue, kahit bawal mag-rescue, sige, para lang makatulong. Pero nandiyan pa rin, hindi natin mawala yon. So kung tutok lang tayo dun sa mga problema, hindi na tayo makamove on. Kaya nandito po tayo para sa mga proyekto natin. At nandun naman yung mga iba't ibang chapter natin na kung saan ay ginagawa din po nila yung ginagawa natin noon. Kung ano man yung, kasi nga ay yun nga sinasabi natin, yung legacy natin ay naiwan natin doon sa kanila para tuloy-tuloy yung ating pagtulong. At yung pamilya nila dito ay meron din po silang kumbaga makasama na natin sila kasi nandito na po tayo. At napakaganda lang po. Kaya tutok lang po kayo sa aming programa, lalo-lalo na po dito sa DWDWD na kung saan dito po natin ma-disseminate po ano po yung mga programa na ipapatupad namin dito sa Bantay at Kasangga ng Yes, at baka meron karagdagan si sister. Yes, Kateri at Chairman. Tama yung sinabi ni Architect na kung noon ay, at saka ni Chairman, na noon ay mga pagtulong lang sa distress na OFW ang naitutulong natin. At sa amin naman, sa bansang pinanggalingan namin ay nakakapagbigay nga ng karagdagang informasyon at pangdagdag sa kanila na pag sila umuwi. Ngayon, ay kaya nang itulong ng Bantay Kasangga ang katuparan nito. Na dito talaga makikita natin na sa pagsulong ng mga bagay-bagay may kasangga tayo. Andyan ang Bantay at Kasangga na maasahan sa anumang oras. So yan, tune in lang ho kayo dito. Okay. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, ang Bantay at Kasangga ay sinasabing pagtulong lang sa mga taong may problema, may naaabuso, ano. Pero this time, kakaiba siya. Yes. Bakit? Ano yung kakaibahan? Sila ba'y pwede nang umuwi kung sakali? Ito bang proyekto na to, masasabi natin hindi pa man siya actually buong nagsisimula, ano yung masasabi, ano yung na-propose sa inyo sa mga maaring mangyari sa ating mga gagawin para sa ating mga kababayan? Sige, go ahead. Sino gusto sumagot? May masasabi ako dyan, Catherine. Kasi hindi naman natin matatanggal sa mga kapwa nating OFW na gusto talaga magtrabaho sa ibang bansa. Dahil maganda yung kanilang kalagayan, maayos yung kanilang napasukan. So syempre, hindi natin pwedeng sabihin, alis na kayo dyan, dito na kayo sa Pilipinas. Kasi okay naman sila sa doon. Ang kagandahan lang po ngayon, itong mga proyektong darating sa Bantay at Kasangga, meron kasi tayong tinatawag na biglang naging permanent disability, nagkasakit, na-aksidente. So, yung mga bagay na yon ginawa, in-anticipate ng Bantay at Kasangga na paglabas nitong mga programa na ito, huwag sila mawalan ng pag-asa sa buhay. Di ba? Naging disabled sila. Huwag, kasi ang Bantay at Kasangga hindi lang naman nakatingin doon sa kung sila'y makauwi lang ng Pilipinas, kundi nakatingin din po kami kung paano rin po matutulungan yung pamilya nila na kung sakali na ang kanilang kamag-anak o mahal sa buhay na-disgrasya, huwag naman sana mangyari sa abroad. Pagdating dito, dahil miyembro sila ng Bantay at Kasangga or sila naman po ay talagang nagkaroon ng knowledge tungkol sa Bantay at Kasangga, pagdating nila dito, kasi OFW naman po sila, yun po yung proyekto na ginagawa po ng Bantay at Kasangga na kikita po sila. Yan po ay mailalabas kung paano po yan mangyayari. Kaya yung pag-asa na binibigay ng Bantay at Kasangga, yung future na ina-anticipate po natin, sa mga hindi natin gustong mangyari sa atin, huwag po kayo mag-alala kasi yan naman po ay kasama sa programa ng Bantay at Kasangga. Kaya ako very proud na nalaman ko yung ganong klaseng programa. At naisip ko nga po na wala dapat katakutan ng mga OFW. Sabi ko nga kanina, mapauwi man sila ng Pilipinas o magtrabaho sa ibang bansa,
enjoyin nyo lang ang buhay ninyo. Pero syempre tayo, makabayan naman tayo mga Pilipino, lagi natin iisipin na ang OFW, kapag nagtatrabaho sa ibang bansa, nakapagpapasok po tayo ng income kasi ng Pilipinas. Yes. Kaya ang Batay Kasangga, nag-a-assist lang naman po doon kung paano po natin mapapalawak yung assistance sa mga OFW. Kaya nagpapasalamat ako kasi tulad niya, nagkaroon ng pagkakataon kay Catherine na ang saloobin po namin ay mailabas po namin. Dahil matagal po namin itong kinikim-kim before na maraming mga OFW na pag-uwi ng Pilipinas, kawawa talaga. Correct. So yan naman po, darating pa ang panahon na marami pa pong maire-reveal sa inyo, kaya stay tuned lang po dito sa mga aktibidades po ng Batay Kasangga. Yun lang po, Catherine. Alam mo, magbantay kayo. Yeah. Okay, mukhang napakaganda ng future na nakikita natin. Ano? Dito sa ngayon po nakita nyo kami aliyan, 5 lang na BOD. So bali total ilan ba sana? Siya. Siyam. So ibig sabihin wala yung 4. In the future na sa mga susunod na programa, sa ating program na Buhay OFW, Batay Kasangga, atin po ha. And of course yung ating partner, ayan. Isa-isa siguro kukunin natin ang istorya ng bawat isa. Kasi sa ngayon, pinag-usapan muna natin yung grupo, yung ating pong binubuo para makatulong. Tama. Kaya hinahapyawan lang muna natin sila, yung mga kanilang konting istorya, katulad yan, bawat isa sa kanila hindi na bumalik May reason, di ba? Pwede bang malaman yung reason? Unahin natin si Ma'am. Ano ang dahilan? Ba't di ka na bumalik? Pinakadahilan ay ang aking pamilya. So, nakita ko na hindi kayang tapatan ng pera ang mga anak ko na naiwan ko. Kaya talagang maraming konsiderasyon. Sabihin man natin malaki ang sahod, kaso yung sahod na yun parang hindi niya kayang ibigay yung protection ng isang ina. Kaya sa taon na yun, lalo't pandemic, nalayo ako sa kanila, sabi ko maraming maitutulong ang Bantay Kasangga sa paglago. Kaya habang nag-antay ng maraming proyekto ng Bantay Kasangga, gumawa rin ako ng mga iba't ibang proyekto para sa sarili ko. Yung mga natutunan ko nung nasa abroad ako, mga napag-aralan ko, yun ang mga ginamit ko para ipagpatuloy ang buhay ko dito sa Pilipinas. Kaya dito sa Bantay Kasangga, dito lang kayo, maraming maitutulong sa inyo. Ang ating organisasyon, nasa abroad man kayo or nasa Pilipinas. Kaya yun lang, Yes. Kateri. Yan yung sinasabi ko Ano bang work mo doon? Actually, parang hirap. Kasi baka sabihin nila anyway, ako ay nag-work sa isang Australian businessman. So, yun. Bali, parang helper pa rin naman, pero I work like a PA. So, nung nandun ako, na pinagyaman ko yung oras ko, wala akong sinayang na panahon. Nag-aral ako sa YMCA para maging isang professional masseur. And at the same time, yung mga pumupunta sa abroad na mga doctors natin na nagtuturo ng alternative medicine, nag-aral din ako. At pag may time ako, umuwi ako ng Pilipinas para mag-aral, para maging isang yung makabagong pamamaraan ng pagsasaka. So lahat ng mga yon ginagamit ko hanggang sa ngayon. At paglago, nakikita ko ng laking tulong ng Bantay Kasangga para lahat ng mga yun ay mga maitulong sa mga OFW at ex-OFW. So yun lang, marami na. At sa susunod na kabanata, wag mo kayong nililiban sa mga lahat ng susunod na kabanata. Nakita niyo reason niya. Damdamin ng isang ina. Yes. Umuwi Kapag dahil sa kanyang mga anak, di ba? Sa sakripisyo talaga, lalo na yung yaya, di ba? Kasi gumawa ako ng istorya na sa diary, nagsusulat ako. Ang pamagat ng story is, nanay ko, yaya mo. Yung story nun na nakakaiyak kasi biro mo, nanay mo siya, pero iba yung inaalagaan niya. So yun yung parang behind the reason bakit nag-stay na rito si Ma'am Adelia. So tanongin natin si Ma'am Rose. Okay, Ma'am Rose. Bakit ka umuwi? Bakit marami na bang pera? Sobra na.
Sabi nila pag isang OFW ka, marami kang pera. Oo, di ba? Totoo yun. Ang marami pa sa OFW is resibo. Kaya kung tutusin, ang pera nasa Pilipinas talaga. At sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa, nakita ko sa mga Chinese na hindi kung sila ay nagtatrabaho, hindi sila kontento sa pagtatrabaho. Gusto nila sila ay maging isang businessman o businesswoman. Kasi nakita nila na nasa pag-angat ng pamumuhay ang pagnegosyo. Kaya umuwi ako dito sa Pilipinas, una-una na rin na reason doon ay ang family ko nga rin. Anak ko, isa lang siya, babae, nag-multiply ng 4. Siyempre, wala siyang katulong. Oo. Tapos matanda na rin ang nanay ko. Naisip ko rin na wala namang titingin sa kanya. Kaya sabi ko, kikitain ko rin naman yung kinikita ko sa ibang bansa dito sa Pilipinas kung magsisipad ako. Kaya habang nasa ibang bansa ako, in-equip ko rin ang sarili ko sa mga trainings. Habang nagtatrabaho, sinisingit ko yung pagiging isang acupuncturist, nag-aaral ako. Para pagdating ko ng Pilipinas, sabi ko ganun, kung wala man trabaho bilang isang acupuncture, malaki ang may tuturong sa health. Yan. Kaya doon, nagpapasalamat ako sa mga naging mentor ko. Nandun ako sa Hong Kong, naging sa mga isa na rin si Madam Alpa. Ayan, okay. Sa Pero agriculture. itong kasama natin dito, mukhang ito naging milyonaryo, ano kago? Ay, so, Amen, yaman yan. Di ba? Kaya nga, Sige oo. nga. Palawan. Tanungin mo nga ito. Architect ito eh. Architect, ano ba yung pwede mong may share? Oo, bakit ka umuwi? Ang ganda-ganda Kasi ng work mo. Na-realize ko na mayaman na pala ako. Pera lang ang kulang. Joke lang. Nagpagpurgod din sa akin family. Kasi nung pag-uwi ko noong Family talaga, no? 2013, ayaw na ng mga anak ko na lumabas ako ng bansa. Sabi nila sa akin, Papa, kung maaari lang, dito ko na magtrabaho kasi iba pag nandito tatay namin. So doon ko nakita na importante talaga kompleto ang pamilya sa isang pamilya sa Pilipinas. Kaya nga ang ginawa ko na lamang, yung natutunan ko, actually yung aking lisensya nakuha ko yan sa abroad, doon ako nag-exam. Oo, nagkaroon ng exam ng PRC doon sa Alcobar, sa school ng mga estudyante, ng mga Pilipino EPSA, student. yes. Oo. International School. So doon ako nag-exam, pinalad naman sa awa ng Diyos, nakapasa. Kaya isa rin yun sa lakas ng loob ko na mag-boarded sa Pilipinas. Malaking bagay sa akin yung nangyari na opportunity nung makapag-abroad ako nung makita ko, yung bang naging maliwalas yung isip ko mag-isip. Ayun. O kasi nung dati, nasa Pilipinas, wala na akong mag-exam eh. Nasa isip ko, trabaho na lang. Okay. O, kaya nung nandito naman, hindi ko sinayang yung pagkakataon. Ginamit ko yung pagiging architect ko. Although mahirap pumasok sa mamalaking kumpanya, diba? Mababa magbigay. So sa ngayon, consultant ako ng contractor at tinutuloy-tuloy ko lang din na inisip ko makatulong sa mga kababayan natin mga skilled na karpentero, mason. Ang ginagawa ko sa kanila kapag kami open ng mga project, kinukuha ko sila para magtrabaho sa construction. Pero yung sa when it comes to income ko naman, tama lang din naman na nakaka-survive kami at siguro loloobin ng Panginoon na talagang maswertehan magpasok ng taon 2024 which is magkaroon maraming construction. So, hindi ko na talaga kailangan pang mag-abroad kasi nakita ko na kapag ka may contentment ka naman pala at masipag ka sa Pilipinas, kikita ka. Kikita ka talaga. Ayun ka, Terry, Chairman. Baka kala ni ka Albert siya makakalusot. Ikaw, anong dahilan mo? Ba't nandito ka ngayon? Bago po yun, may comments na ako. Sige. Yung, paano kaya yung mga iba nating mga kasamang mga OFW doon na kung saan dekada na, ayaw pang umuwi. Oo, daming ganyan, di ba? Meron nga sa Hong Kong parang more than na siya, 60 months. Yung halos talaga buong buhay niya, nandun na siya, wala siya family sa Pilipinas. Parang doon na talaga. Doon na talaga siya. Kasi walang family naman na uuwi. Ang isa sa nakikita ko nung may natanungan ako doon, yung si kabayan, kaya ayaw niya umuwi dahil yung asawa, yung anak niya, pinag-aral niya, ay hindi nakatapos nag-asawa. So, ayaw niya nang umuwi ngayon, lalo pang nagkaanak,
doon naman siya tumulong ngayon sa apo niya. So, Walang lalo siyang katapusan. walang katapusan ng wala nang balak umuwi. Kasi gusto niya talaga may mapatapos siya. So, kanya-kanya talagang story mga Oo nga. OFW. At ako naman, bakit ako umuwi? Dahil po ay sa company namin kasi ako na yung pinakamatagal doon. Sa company Parang namin. mong sinabing ikaw yung pinakamatanda nun. Hindi kasi, mayroon pang isa na mayroon pa doon. Kaya lang, siyempre yung mga kabatch ko lahat nag-uwi na dahil nga doon sa pandemic. At saka medyo nagano kami doon dahil sa pandemic. Pandemic. Yes, oo. So, okay naman at sabi ko nga, ay hindi pa tapos ang buhay. Nagsisimula pa lang tayo ulit. Tama. The best. Si Rose, bakit natanong na ba natin sila? Yes. Okay na. So, meron pa kayong gustong idagdag kasi meron pa naman tayong ilang minuto. Meron pa tayo. Sige. Okay, Kateri, mayroon na ba akong karagdagan, Yung mga programa natin, yung plano at yung ginagawa na natin ngayon, ito para sa kalaman po ng lahat, hindi lang po sa member ng Batay Kasangga, kundi sa mga OFW din po, na ang nag-initiate po itong programa nito ay OFW. Hindi po yung nanggagaling dito sa Pilipinas, kundi OFW po. Sana po ay masuportahan ninyo dahil nga ito po ay para sa inyo. At be proud as a OFW. Huwag kayong tama po yung sinabi ni Vice. Huwag kayong mag-alala. Nandito po kami handang sumangga. Kung ano man itulong namin sa pamilya ninyo ay nandito po. Abangan na po ninyo yung aming programa na pinapatupad sa ngayon. Ayan, okay. Siguro hihingan na lang natin sila ng kanya-kanyang mensahe sa ating mga nakikinig na mga OFW, yung kanilang gustong iparating na sa tingin nila isang magandang advice para sa ating mga kababayan na patuloy na nandun, nagsasakripisyo, naghihirap. Pero kanya-kanyang swerte yan, Tama. Merong mga pinapadala ng pera sa Pilipinas na marunong umawat. Tama. Diba? Pero marami tayong hindi swerte na pinadala lahat ng pera. Pagdating dito sa Pilipinas, wala. Kawawa, diba? Tama. Maraming case na ganyan. Marami Kateri. So, ano yung mapapayo nyo sa kanila? Sige, ikaw muna, sister. Sige. Mapapayo ko lang sa mga kapwa OFW, mahalin natin ang ating pinaghirapan. Laging mag-iwan tayo ng sapat para sa atin at ating bayaran yung mga obligasyon natin sa sarili natin tulad ng ating SSS at Pag-ibig. Dahil sa pagbabalik natin dito sa Pilipinas, ito ay malaking bagay na makakatulong sa atin ito. At saka isa pa, kung tayo may panahon, bigyan natin ng panahon ng sarili natin na magpahinga. Wag na yung, nagawa ko na rin yun dati, pero ang sa akin, at least I save life. Pero yun nga lang, pag uwi natin, ano ba ang meron dito sa Pilipinas? Kaya habang malakas pa tayo, mag-ipon tayo ng, hindi naman kailangan nasa bangko, mag-ipon tayo ng karunungan, kaalaman, para pag sa pagbabalik natin ay may magagamit tayo. Huwag na nating antayin na uugod-ugod na tayo bago tayo uuwi. Kaya yun lang ang may papayo ko, huwag resibo lang ang ating iipunin, bagkos mag-ipon tayo ng para sa sarili natin. Magtabi tayo, magbayad tayo ng ating obligasyon sa Pag-ibig, sa SSS, at yun lang ang masasabi ko. Huwag natin kakalimutan, pag matulog na tayo, ibigay natin ang para sa taas. Para siyang magbibigay ng lakas sa atin paggising natin sa umaga. Yun lang, and yes. Baka nalimutan mo, tayo na sa Armed Forces Radio, ang boses ng Kawan Pilipino. Ay, oo nga pala. Nakikinig sila sa iyo, ano mensahe mo sa kanila? Sa ating mga kasanggaluhan dyan, salamat din sa inyong pagsalo sa amin, sa kaming kaligtasan, at sana bigyan kayo ng kalakasan ng ating Ama. And pagpatuloy nyo lang saludo kami sa inyo, at yun lang, saludo. Yes! Rose! Lapit ka para makita ang iyong kagandahan. Balaki ang mukha ko pag Sige lang. Go ahead.
Sa akin naman ang masasabi ko doon sa mga OFW na kung tayo ay may mga nararamdaman kasi madalas na isang tabi natin yung ating mga sarili. Kahit may nararamdaman tayo, sinasabi lang natin, wala yan, sakit lang ng ulo yan o pagod lang yan. Hindi dapat ganon. Kapag mayroon po tayong mga nararamdaman, huwag po tayo mag-atubiling, lumapit, magka-employer, sabihin na may nararamdaman, magpa-check. Kasi marami sa mga, lalo na sa Hong Kong, marami dyan na mayroon na palang mga cancer, hindi pa nila alam. Kala ko Hindi yung pa nila alam. Akala nila nararamdaman ordinaryong na sakit lang ng pag-ibig. puso. Meron nga po dyan, naka-schedule na may yan, sakit pala. i-examine na eh. Kinabukasan, hindi na siya na-examine, namatay na. Kasi hindi kumikibo. Dahil hindi siya, So yun ang ang sabi advice nila, mo. trabaho yung magpapabak sila, inuunan nila pagpapabago. Oh, Oo, inuunan nila. Pero ako, naging prinsipyo ko po nang ako'y nag-abroad. Iingatan ko ang katawan ko. Bakit? tama. Binigay ito ng Panginoon eh. Templo niya to. Kailangan ingatan ko to. Dahil pag hindi ko to iningatan, sisingilin niya rin ako. At saka wala mag-aalaga Walang sa mag-aalaga sa pag nasa ibang bansa Oo. na. Tsaka pinakamagandang mag-aralin natin sa sarili natin is yung financial literacy, yung 20-10-70%. Oh. 20% yung itatabi mo, susubi mo, 10% yung para sa Panginoon, 70% yan yung gagamitin mo sa kung ano pa yung mga dapat mong gawin. Para pagdating ng panahon, pag uwi ka ng Pilipinas, hindi tayo nakanganga. Meron tayo. Yes. At sa mga kasandaluhan po naman natin, from Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na yung doon sa bandang naka-assign sa Maris Spratley. Hi po sa inyo dyan, mag-ingat po kayo. At maraming salamat po sa pagtatanggol sa ating bayan. Yes. Okay, Architect ikaw, ano mensahe mo? Ang mensahe ko na mas mga OFW, huwag niyong tatanggalan yung komunikasyon ninyo sa pamilya ninyo, lalong-lalo na sa inyong mga anak. Alam niyo, pinaka-importante sa atin sa lahat, kung malayo man tayo sa ating mga mahal sa buhay, yung communication. Yung lalo sa mga bata na alam naman natin na yung mga nasa paligid nila malakas ang impluensya. So tayo bilang mga magulang o kapatid na OFW, kailangan natin lagi nakikipag-usap. Yan kasi kadalasan ang nawawaglit sa sobrang busy. Tapos yung kalusugan, katulad ng sinabi ng ating mga kasamahan, ang sarap kumain kasi sa abroad eh. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, dito ngayon, iba na ang klima, dito ngayon sila tatamaan ng high blood. So tingin din sa kalusugan kasi siyempre iba pa rin yung kasama mo ng matagal ang iyong pamilya. Yes. At lagi namin ina-advise yan dahil kaya ka naman talaga nagtrabaho sa ibang bansa para sa mahal mo sa buhay, di ba? So yun yung may advice ko kasi family is still the best thing that will happen in your life. Yung buo ang iyong pamilya. Na makasama mo pa sila. Yes, So happy sa news ating na mga kasandaluhan po naman, sa talagang nakita naman po namin ang kanilang kahilingan. Dahil ang peace and order ng ating bansa ay hindi ito makakamtan kung hindi nagsakripisyo itong ating mga nasa kasundaluhan. Kaya very proud po kami at very salute po kami sa inyo. Kayo, para kayong mas matindi pa sa OFW pag na-assign sa ibang lugar eh. Talagang walang uwian. Walang day off, walang holiday. Minsan wala pong komunikasyon dahil nga bawal kang mag-cellphone. Kaya mas saludo kami sa inyo dahil sa sobra talagang sakripisyo na hanggang ngayon tinatamasa namin mapa-OFW man o hindi, maayos ang aming kinalulugaran na bansa at hindi kayo natutulog 24/7. Salamat po mga sirs. Okay, bago natin balikan si ating partner ka Albert. Clear ko lang kasi nabanggit niya yung communication, importante. Kasi ngayon hindi na gaanong problema kasi high-tech na, may video call. Kasi nung time na ako yung nasa Dubai, grabe, wala kami talagang komunikasyon, napaka-low-tech, walang mga ganyang video call na kung ano-ano. Kaya nga, meron akong column na ang title, Homesick. Yan. Kaya homesick ang title ng column ko noon. Meron kasi newspaper na kumakalat buong Saudi, UAE. Isa ako sa columnista noon, homesick. Kasi alam niyo po bakit. Laging na-homesick ang ating mga OFW kasi walang magawa eh. Ako nga, nung bago mag-abroad, may dala akong gitara. Kasi magaling ako mag-gitara nung time na yun. Yun ang libangan ko. Kaya sabi ko sa inyo, libangan agad ang isipin nyo, tsaka syempre prayer. At ngayon, pa-explain ko lang sa inyo in short, bakit ang title ng ating program is Buhay OFW ngayon.
Kasi yung buhay OFW ngayon na merong mga program na existing, yun yung mga noon pa sila eh. Ngayon yung buhay natin ngayon, high-tech po tayo, technology. Napakaswerte po natin ng mga OFW ngayon kasi lahat nandyan, gadget, maraming libangan, may mga games. Hindi katulad namin noon, super talaga, ang lungkot po talaga. Kanta, tsaka karaoke pa noon, alam, videoke, Wala pa. binabasa. Hala tayong edad natin, bata pa po tayo. Kaya po, kayo mga OFW na nandyan ngayon, swerte nyo ha. Laging makipag-video call sa mga husband, partner o sino man yan, ano. Kasi sa susunod na episode natin, pag-usapan natin ang mga love life ng mga OFW malayo. Bakit natutokso? Bakit maraming immorality? Kasi ako, nag-work ako sa Dubai, talagang super immoral talaga. Parang medyo nabamangha ang ating dalawang pinuko dito. Baka biglang tamaan. Ano kaya? Tutuloy ba natin yun? Ganda po yun, Catherine. Maganda daw. Ang dami nag-aabang So, doon. ang tabayanan niyo susunod po natin na mga topic na kasama sila kasi marami silang isi-share kasi marami silang experience sa years ng kanilang pag-stay doon. Madami itong mga na-encounter eh. O baka sila mismo. Okay, Ka-Albert, ano yung pansamantalang pamamaalam? Ang iyong munang mensahe sa ating mga sundalo? Yes. Okay, nais ko lang pong sabihin muna itong mga para sa ating mga OFW, yung mga kamag-anak nila, mga anak. Kaya sana po huwag niyong kalimutan lagi na i-message ang inyong mga kamag-anak na o tatay sa abroad. Kung pwede, araw-arawin ninyo kasi yun po ang nakapagbigay ng ligaya sa kanila. Yes. Huwag lang po yung tuwing sasahod, I miss you, I love you. Bili mo ko noon, bagong gadget, bagong Huwag po nyo gagawin lagi yun kasi nga ay naburido po yung ulo ng inyong mga magulang doon. Kung yun lang ang misis ninyo. Pwede arawin ninyo para masaya naman po sila. Para makapagbigay po lakas ng loob yan. At para po sa atin ng kasundaluhan, ano, talagang saludo po kami talaga dahil kayo lang po ang pag-asa ng ating bayan. At sa ngayon po ay nakikita natin Kateri, ano, yung mga dahil may mga kalamidad, nandun sila, hindi talaga sila nagkukulang. Tama. Super talaga. Saludo po kami sa inyo, sir, sa inyong lahat. Yes. Grabe paghihirap ninyo para sa ating bayan. Kayo po talaga ang aming pag-asa. Oh, Maraming yan. salamat. Siguro, ang tabayanan niyo po yung aking nabanggit na episode about love. Kasi February 14 is Valentine. Wow. Mukhang kayo ba ready talaga na makipagtalaktakan sa akin about love? Yes. Baka naman meron dyan umiyak. Kasi hindi gano'n namin hindi namin inano gano'n sa Saudi yan dahil bawal sa Saudi. Oo, marami talagang bawal. Daw. Tsaka Pilipino, kung ano yung bawal, yun yung ginagawa. Ang sarap ng tawa ng Ayan, chairman. daw. Ayan napakinggan nyo na po ang mga maikling istorya lang po ng ating mga BOD, mga Board of Directors yan. May kanya-kanya po yan na buhay, na pagsubok lahat. Kaya pag one time, iisa-isahin din po natin sila. Pero at least, malaki na ibahagi nila sa inyo ngayon sa programa natin ito. At siyempre, tabayanan niyo po yung susunod naming episode, pag-ibig ng mga OFW sa ibang bansa. Masaya ba o hindi? Question mark. Okay, pansamantala po kami magpapaalam. Siyempre po, ating partner ko, Ka-Albert, at ang ating mga OFW. Mabuhay po ang ating mga sundalo, mabuhay po ang DWWD at ang ating mga OFW. Tapos si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga ng OFW at Siyensya at Teknolohiya. Maraming salamat po and God bless po sa inyo.